silang lahat. Nais ko lamang po ituro ang ating responsorial psalm para mamaya sa misa ay makasabay ho sila sa pag-awit. Awit ko siya makailang beses para maging pamilyar sa kanila yung tono. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa pangalawang beses po, aawitin ko ang ating responsorial psalm. Sana po ay makasabay na po sila. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. So, lebesis po, patututugin ko ang ating responsorial psalm. Kayo na pong hayaan kong umawit. Nawa po ay lakasan pa nila. Sige po. Mas malakas pa po. Pastor. Yun po ang ating responsorial psalm. Sana po mamaya sa misa ay mas malakas ang kanilang pag-awit. Yun lamang po at magandang umaga. Magandang umaga mga kapatid. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eucharistia. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat
na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang mga sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. John Anelson M. Grande at Florence C. Mercado, Arvin A. Almoguera at Mariel M. Tampus, Michael C. Maribohok at Maria Cristina D. Loyola, Jeric H. Garcia at Maria Cristina D. Pauden, Nimesio C. Satam at Edna A. Navarra, Patrick S. Carillo at Mari E. Miyahara, Julius M. Decal at Clarissa B. Fiscal, Jason S. Alvis at Mikey C. Villanueva, Teofilo C. Isaac IV at Nenita B. Reyodique. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Pinapakiusap po sa lahat na iwasan ang pagpalakpak sa selebrasyon ng banal na misa. Pets and push carts are not allowed inside the church. Passers-by are not allowed to enter during the anticipated Mass at 6:30 p.m. on Saturday and during the Sunday Masses at 7:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 3:30 p.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang prayer for peace. All together, Lord Jesus, Prince of Peace, you have triumphed over sin and death. We humbly ask you to bring an end to the violence and war in the Middle East. Touch the hearts of leaders that they may choose dialogue over destruction, peace over power, and compassion over conflict. Comfort the afflicted, protect the innocent, and grant eternal rest to those who have lost their lives. May your resurrection bring hope to all nations and usher in a lasting peace for the whole world. Amen. May Mary, Mother of the risen Lord, accompany us as we walk in the newness of life. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Let earth rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Raise your voices, be not afraid, proclaim it in every land. Christ has died, but he has risen, he will come again. Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Raise your voices, be not afraid, proclaim it in every land. Christ has died, but he has risen, he will come again. Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to our King. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday. Ipagdasal natin na ang mga gabay at leader ng ating lipunan ay maging katulad ng pagpapastol ni Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay bilang paglilingkod sa kanyang tupa. Kaya sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagagis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa karangalan, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesu Cristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol,
hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daong iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin.
Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok niya ng bahay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa bagong araw na ito at tinipon tayo para sa ating banal na misa. Ngayon po ay Good Shepherd Sunday at ang buong simbahan sa buong mundo ay nagdadasal din para sa bokasyon sa pagpapari at pagmamadre, World Day Prayer of Vocations. Kaya ipagdasal natin na magpadala ang Panginoon hindi lang ng mga pastol, kundi mabuti at banal na pastol para sa simbahan. No? Ang gampanin ng pagiging pastol ay iginagawad sa mga taong nagiging gabay natin. No? Kaya pag nilaya natin ngayon, paano natin malalaman kung ang pastol natin ay mabuti, kung ang gumagabay sa atin, kung ang mga namumuno sa atin ay isang mabuting pastol. 3 puntos para sa ating pagdinilay. Una, ang mabuting pastol dumadaan kay Jesus. A good shepherd always follows the example of Jesus. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, siya ang pintuan na dadaanan ng lahat papunta sa mga tupa. Kung gusto nating malaman kung ang pastol o gabay natin ay mabuting pastol, tingnan natin kung saang pintuan ito pumapasok. Kapag ito ba ay sumusunod sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, kapag ito ay pumapasok sa pintuan ng kabutihan, sa pintuan ng malasakit at paglilingkod sa kapwa, yan ay mabuting pastol. Kapag ang pastol o ang namumuno sa atin ay dumadaan sa pintuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng pagkamakasarili ng kamunduhan, yan ay hindi mabuting pastol. Kaya magandang pagnilaya natin, no? Nawa kapag tayo ay naging pastol,
ang mga magulang ay tinuturing na pastol ng pamilya, ang mga guro ay tinuturing na pastol ng kanilang mga estudyante, ang mga namumuno sa pamahalaan ay pastol ng lipunan, ang mga pari no ay pastol ng simbahan, no. Nawa kapag tayo ay naging pastol, matuto tayo sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Dahil ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol ay nagsasabi sa ating ang pastol ay dapat maglingkod, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang tupa. At nawa ang ating mga pastol ng lipunan ay maging katulad ng halimbawa ni Jesus. Matuto nawa sa halimbawa ng mabuting pastol upang tayo ay madala sa kabutihan at hindi sa kapahamakan. Pangalawa, ang tupa ay kilala ang boses ng mabuting pastol. Yung mga tupa po sa totoong buhay ay hindi malinaw ang paningin. Sila po ay short-sighted. Kapag malapit ay malinaw, pero kapag malayo na yung isang bagay, no, ay hindi na ito nagiging malinaw sa kanila. Kaya kapag naglalakbay yung mga tupa, hindi lang sila nakadepende sa kanilang mata. Nakadepende sila sa boses ng pastol na gumagabay sa kanila, no? At yung pastol may hawak na tungkod, no? Merong kalawit yung tungkod sa dulo para kapag yung isang tupa ay naliligaw, pwede niyang hilain pabalik, no, sa kanyang kawan. O kaya kapag merong panganib, merong lobo o kaya magnanakaw, no, ay pwede niyang protektahan gamit ang tungkod. Kaya mahalaga na yung tupa, kilala ang tinig ng mabuting pastol. Tayo din sa ating buhay, merong mga boses na pamilyar na tayo. Kahit hindi mo tingnan, basta't marinig mo ang boses ng taong ito ay kilala mo na. Halimbawa, ang boses ng iyong asawa, ang boses ng iyong magulang, no? Ng iyong anak, ng iyong kapamilya at malapit sa atin. Marinig lang ang boses nila, kahit hindi ka tumingin, alam mo na sila iyon. Sana tayo din sa ating buhay pananampalataya, maging pamilyar tayo sa boses at paggabay ng mabuting pastol. Sa panahon ngayon, marami ng mga tinig ang naririnig natin, ang tinig ng social media, ang tinig ng kamunduhan, no? Minsan ito ay nagiging daan para hindi natin marinig mabuti ang paggabay ng mabuting pastol. Paano tayo magiging pamilyar sa boses ng mabuting pastol sa ating buhay? Kapag tayo ay nagdadasal, kapag tayo ay nagninilay sa salita ng Diyos, kapag tayo ay nagsisimba, making time for God, making time for prayer, makes us familiar to the voice of the Good Shepherd guiding us. Kaya huwag tayong makakalimot na maglaan ng panahon para sa Diyos. Sa kabila ng maraming tinig sa mundo, may we strive to be familiar with the voice of the Good Shepherd guiding us to what is good and right. At panghuli, ipagdasal natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng mabuting pastol. No? Today is Vocations, World Day Prayer for Vocations. At alam nyo sa ating diocese, no, ay kumukonte ang vocations, no? Kung dati taon-taon ay merong ordinasyon sa pagpapari, ngayon no ay I think last 3 years ago pa ang ordinasyon, and in the coming years marami po ang magre-retire na pari. Kaya kailangan din po ng kapalit. And we need to pray that God may send
good and holy shepherds. Tandaan natin ang bukasyon sa pagpapari o buhay relihiyoso, hindi nahuhulog mula sa langit. They come from families. They come from communities. At kapag tayo ay nagsumikap, isabuhay ang ating pananampalataya, when we strive to live our faith and be familiar with the voice of the Good Shepherd, malay natin maka-inspire tayo ng kabataan na nais tumugon sa tawag sa buhay relihiyoso at pagpapari. Let us pray for that God may send holy and good shepherds para sa ating simbahan. Kaya sa linggong ito, magpasalamat tayo sa paggabay ni Jesus na mabuting pastol. May we strive to be familiar with the voice of the Good Shepherd, guiding us always to what is good and right. Ipagdasal din natin ang mga pastol ng ating lipunan, ng ating pamilya, nawa ay magsumikap tayong matuto sa halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Siya na pumunta sa mundo natin para paglingkuran tayo at para mailapit tayo sa Panginoon. Amen. Let us all stand. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Dumulog tayo sa Diyos, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang malasakit at pag-ibig. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Para sa bokasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian,
madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngunit at agapi ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang Tangkay ng ubas, inumi, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa ating kapakinabangan at sa buong sabenan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa paikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumilali, sa sarili ay inihain, bilang pagkain ilumig, hinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin
lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
We hold the death of our Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. Once we were people of faith, lost in the night. Then by your grace we were saved. Death became living, life from your giving. Behold the death of the Lord, deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Something which we have known, something we've touched, what we have seen with our eyes, this we have heard, life-giving word. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with Jesus the Christ. We are in the presence of God. This is our call. Now to become bread and wine, food for the hungry, life for the weary. For to live with the Lord, we must die with the Lord. We hold the death of the Lord deep in our hearts. Living now we remain with
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na nilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. May 1 ay First Friday. Ang Holy Hour ay sa ganap na 5:30 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. May 2 ay First Saturday. May misa para sa mga senior citizens sa 6:30 ng umaga. The parish will hold a kadiwa ni Tata Isidro on May 8, 2026, Friday, from 6 a.m. until 12 noon at the Barangay Almansa 1 Covered Court. Vegetables, fruits, and other food items will be sold at reasonable prices. Inaanyayahan ng lahat ng mga batang may edad 12 pababa sa Children's Mass sa May 9 sa 2:00 ng hapon. May 15 is the feast day of our patron, San Isidro Labrador. Our 9-day novena will start on May 6 until May 14 at 6 in the evening, followed by the Holy Mass at 6:30. During Wednesday, the recitation of the Holy Rosary will be at 5 in the afternoon, followed by the novena to our Mother of Perpetual Help at 5:30. In preparation for our 27th Parish Fiesta, we are launching the Tulong Mo Sakramento Ko, where you can buy stickers from our servant leaders or parish office and post this on the backdrop. Stickers are priced at 1,500 and 300 pesos each. Thank you for your support to this fundraising program. Ating pasalamatan ang ating mass offerers ngayong araw mula sa Veraville. Magsitayo na po ang lahat. Para po sa ating darating na Parish Fiesta this May 15, isa po sa mga activity po natin ay yung pagtulong sa mga nangangailangan na nais tumanggap ng sakramento ng binyag, kumpil at kasal. So through the Tulong Mo Sakramento Ko na ating nilo-launch po ngayon, no, ay we can assist those people na nais tumanggap ng ating mga sakramento mula sa mga nangangailangang communities ng ating parish. So meron pong mga stickers available and you can put those stickers sa ating wall sa may gilid po sa may parish office as a sign of our supporting the fiesta program, no, of helping those in need to receive the sacraments. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Go and tell every nation, hallelujah. Christ the Savior is risen, hallelujah. Blessed Mother of Grace, through His love we are saved. Christ is risen, hallelujah. Is saved for us, hallelujah. Hallelujah, Queen of Heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Hallelujah, Christ is risen, Queen of Heaven, rejoice, praise for us, hallelujah. Go and tell every nation, hallelujah. Christ the Savior is risen, hallelujah.
Lift our voices in praise. Through His love we are saved. Christ is risen. Alleluia. Thanks be to God. Alleluia.